yung SAP na sinasabi, patikim lang ito, mga kapatid, na ating pong usapan na SAP. Actually, si Senping nga ay nagsabi din, ang lumabas sa BNC, ang 8B ay para sa ES at SAP. SAP, mga kapatid, SAP stands for what? Pwedeng Special Assistant to the President. SAP, tama. Pwede rin pong Secretary Amena. Pangandaman. Pwede rin. SAP nga din yun. Pwede rin ganun? Oo, pwede rin ganun. SAP nga. Oo, ngayon ko lang naisip. O pero for sure, magde-deny din. Kung sino man ang may uugnay dito, lahat naman sila nagde-deny. At lahat sila sinasabi, wala kaming kinalaman dyan. Yung isa po tumatanggi nga kasi ES ang sinasabi, Executive Secretary. Pero sabi po ni Lucas Bersamin, hindi ako yan, ha? Huwag kayong dadamay dyan kung sino-sino, ha? Oo, mag-deny na. Okay. Sige, tanggapin natin po mga kapatid na talaga may tututol po to kontra dyan kapag po nabanggit ang mga pangalan o maging initial. Alright, mamaya din po, hayaan niyo po at kami po muli ay magpapaliwanag sa inyo, no? Ito hong ngayon ay controversial na ano man po ang tawag nila, Cabral Files, DPWH leaks. Opo. Ang binabanggit po ng palasyo, ito daw po ay no probative value at kung gagamitin daw po ito dahil sa may question kung paano ito nakuha, baka daw po ito ay hindi po katanggap-tanggap o hindi maaaring gamitin. So mamaya po, bigyan ho natin ng paliwanag ito na sa ganun po naman ay mas maunawaan po ng ating mga kababayan. Itong mga salita, insertions, allocable, leadership fund, etc. etc. But ang bottom line po dito, mga kapatid, ano po? Ito po, number one, ay pera ng bayan. At pangalawa, ang tanong, saan po dinala itong sinasabing pera ng bayan na ito? Kung ito man po ay nailaan sa isang partikular na proyekto. Okay? Mamaya po yan. Nga. Okay. Sige. Mga proyekto na yung iba tapos na ay napopondohan pa. Sige po, ipapaliwanag ho natin to para ho naman ninyo maunawaan kung gaano po ito kahalaga, gaano po ito kaimportante sa ating pa rin pong paghingi ng katarungan at pananagutan. Kasi siguro sabi nung mga nandidiyan sa Pasig River, baka humantong daw ho tayo sa kawalan na po siguro ho ng tiwala at pag-asa at sabihin ng mga Pilipino, hindi, okay na yan. Di ba? Quits na tayo. Pwede ba yun? Ay, hindi po pwede yun. Paano quits? Wala na. Paano magiging Hintayin na lang quits? natin sa next election. Ha? Pwede ba yun? Ay, hindi. Parang hindi yata yun ang sinasabi na nga. Parang ang tingin ko, meron pa rin sasampulan by January. Lalo na ganito yung ratings. Pinakita ng Pangulo. Di ba kung ako ang asawa ng Pangulo, bubulungan ko yan. Sasabihin ko, honey, this can't be happening. O kailangan ipakita natin sa taong bayan na yung sinasabi mo ay ginagawa mo rin. So kung walang nakulong nung Pasko, dapat ngayong New Year meron. Dagdagan mo, wag lang isa. Tsaka magkulong ka ng wag contractor lang. Magkulong ka ng proponent. Alam niyo, ako ay natutokso ng ipaliwanag ito ngayon pa lamang. Pero mamaya na po kasi mga nasa itaas ay tulog pa. Oo nga. Opo, paano naman marinig nila mamaya tayo? Mamaya na po natin ito ipapaliwanag. Kasi sa lawak ko talaga, napakalawak nito. Napakarami po ng sangkot dito. Mahihirapan kahit na po ang ombudsman dito. Kaya ho, ang tanong dito, mga kapatid, ito hong ICI na iisa na lang ang commissioner. Oo nga Alam mo, nalalabuan ano pa ako sa dun. isa nito? Si Fajardo kasi ang sinasabi niya, kaya daw siya nag-resign. Tapos na daw. Yung mga dapat niyang gampanan sa ICI. Hindi nga natin siya narinig eh. Ay, teka lang. Nawintang ako, nalito ako. Sabi ko, tapos na? Yun na ba iyon? Yung mga kailangan nilang gawin? Hindi nga natin siya narinig eh. Oo, dito nga sa hearing, hindi ko siya napanood eh. Anyway, ito ho ang magandang katanungan. Opo, the fact po na iisa na lang yung nandidiyan, at nagsasabi nga po, what the world needs now is love. Opo, si Ginoong, ano pangalan niya ulit? Si Ginoong Andres Reyes. Oo. Siya na lang po ang natitira diyan. Ito ho ba'y may saysay pa? Baka ho, palagay ko dito,
hindi na po ito magpapatuloy pa. Baka yan po ang kahihinatnan niyan. Pero ang tanong, talaga bang napapanahon pa na magkaroon ng isang Independent People's Commission na bubuuin po, kumbaga sa pamamagitan po ng isang Republic Act o batas? Kasi nga, girl, dito ho sa skandalong ito na wag ko nating kalimutan sa lawak nito, sa dami ng sangkot dito. Kaya ho pati nga Kongreso, siguro din po sa kanila, dahil nga sa kawalan po ng kredibilidad, kung sila ho ang nag-iimbestiga sa kanilang sarili mismo, sino pa ho ang ating aasahan? Ombudsman? Ombudsman ngayon na punong-puno na po ang kamay nila ngayon sa dami ho ng mga dapat na imbestigahan. At totoo ba ho na talagang dito walang sisinuhin o kinakailangan ng isang independent talaga na komisyon para bubusisi po sa lahat ng ito sa dami po ng sangkot. Halimbawa, Ito na kami. Sige, halimbawa. yung sinasabi ng mga cabinet secretaries daw na may mga initials. 5 daw po ito. Sabi mismo din po ni Senator Ping Lacson, 5. Okay, may mga initial na binabanggit. Yung isa po tumatanggi nga kasi ES ang sinasabi, Executive Secretary. Pero sabi po ni Lucas Bersamin, hindi ako yan Huwag kayong dadamay dyan kung sino-sino Mag-deny na. Okay. Yan sinasabi. Sige, tanggapin natin po mga kapatid na talaga may tututulpot ko kontra dyan kapag po nabanggit ang mga pangalan o maging initial. Pero may isa. Yung SAP na sinasabi. SAP. Mga kapatid, na isa ho doon sa mga cabinet officials daw po na meron siyang allocable. May sarili siyang pondo sa DPWH project for 2025. Ito ho, patikim lang ito, mga kapatid, natin pong usapan na SAP. Kung isipin mo, ano ang alam ko, SOP. Oo, yun na nga. SAP stands for what? Pwedeng Special Assistant to the President. SAP. Tama. Pwede rin pong Secretary Amena. Pangandaman. Pwede rin. SAP nga din yun. Pwede rin ganun? Oo, pwede rin ganun. SAP nga. Oo, ngayon ko lang naisip. Ngayon ko lang din naisip na pwede kang yun. Pero for sure, magde-deny. Kung sino man ang may uugnay dito, lahat naman sila nagde-deny. At lahat sila sinasabi, wala kaming kinalaman dyan. Sa mga nakikinig ngayon sa atin, nagsasawa na ho ba kayo sa isyong ito? Kung kayo pa nagsasawa at ayaw nyo na humapakinggan ng isyong ito, palagay ko po, mukhang mauulit pa ito. Naku po, wag naman sana kayo magsawa. Saka na po kayo magsawa pagka nakakulong na po silang lahat. Alright, Hindi tayo pwede magsawa dito nang nandiyan pa sila. Sige. So mga kapatid, dyan po lamang kayo kasi po kami hitik na hitik sa informasyon. Marami ho tayong mga panayam para sa mga isyong pambayan. Bottom line mga kapatid, ngayon pong papalapit na ang bagong taon. Lumipas na po ang Pasko. Bagamat yung pong spirit nga, kahit mapaano po, di ho ba? Kahit sabi nga ng iba, kahit na po ano pang kabigat ng ating problema, kahit nagaano pa kahirap po ang buhay, tuloy po ang ating pa rin pong paggunita at pagdiriwang po sa holiday season na ito. Amen. Pero hindi natin maitatanggi na nabahiram po ang ating pagdiriwang at itong ating pinag-uusapan ng dahil sa kanila. Ang lahat ng ito ang may gawa ay dahil sa mga nasa itaas. Itong ating pong pinag-uusapan na ito at ito pong kumbaga po ay naging spoiler sa ating pong Christmas celebration ay gawa hindi ng mga nasa ibaba, kung hindi gawa ng mga nasa itaas. Ang lahat ng itong pinoproblema ng bayan ay hindi gawa ng nasa ibaba. Ito'y gawa ng mga nasa itaas. Think about it. We have to think about it. It's given. Kaya po, para po sa lahat, para po sa mga nasa itaas-taasan, kayo na pong bahala sa kanila. Naisingit mo pa yun, ha? Oo, tama. Tama naman. Tama. Kayo na po ang bahala. Pwede nyo po silang tapikin. Pwede nyo rin po silang kuhanin. Nasa sa inyo po yun. O kaya po itong mga nasa itaas na ito ay huwag na lang. Okay. Baka masaktan sila eh. Oo nga. Okay, sandali lang mga kapatid.